Welcome to my channel. This time, magiging seryoso tayo ng konti. Okay ba yun? So, magiging konting hindi mo na tayo masyado makulit. Pero, I will think kung makulit ba talaga o hindi. Alright? So, mag-start muna tayo sa iyo. Dito sa ating road to success. Everything start from you. Tandaan mo yan. Pag ikaw naging involved ka dito, you have to develop and you have to start with it. Not because of the company, but because of you. Ikaw may gusto kang ma-achieve sa buhay mo. Para makuha mo yung big dreams na meron ka. Alright? So, that is the pathway. And sometimes, hindi mo naman yan mag-jump agad. Hindi ka makaka-jump agad dyan. Kapag ikaw, nagsimula dito, hindi naman pwedeng jump ka na kaagad doon sa milyon-milyon at doon sa pangarap na kailangan mo, na gusto mo. Alright? So, we have to first, magkaroon ka muna dito sa business na ito ng tinatawag natin na GLLA. Good Learning and Listening Attitude. Alright? Karamihan kasi sa mga nagdinegosyo ng ganito, ang akala nila is basta na lang ako papasok dito, gagawin ko lang ito kung gusto ko lang at kung ano sinasabi ng mga coaches and uplines, bahala sila dyan, wala akong pakialam, basta ako gusto kumita ng pera. No. You have to start to have a good learning and listening attitude. Kailangan maintindihan mo, serious business po ang pinag-uusapan natin dito. Alright? So, ano ang dapat na gawin kapag ikaw ay makikinig ba sa mga ano ba ang dapat mong maintindihan? You have to learn all the aspect or all the yung tinatawag natin na yung kanina tinuturo. Dami tinuturo kanina ni Coach Fernand, Coach Ferds. Lahat 'yon kailangan maintindihan mo na mayroong kang dito, kailangang maaral ka dito, technicalities, and of course yung talagang yung magiging pathway mo dito, lahat yan, lahat ng kailangan maintindihan, intindihin mo agad-agad kasi hindi naman biro ang kikitain mo dito, my friend. Alright, so here, kapag natuto ka, that's the time na kailangan makapagturo ka na. Alright, so ang iba, ang akala nila, basta sasali kikita, yung mga abangers dyan, diba? Puro gano'n na lang, abangers. Kaya minsan, duplicate mo sa abangers, kaya kailangan mag-teach ka. Kasi pag hindi ka nakapag-teach, hindi ka mag-lead kasi. And this is the right pathway for the success na gusto mong mangyari dito. Kasi, nagsimula ka sa good learning and listening attitude. So, learn ka ng learn. And then, pagkatapos mo magtuturo ka na. Ibig sabihin, pag nagtuturo ka na, nagli-lead ka na. And that's the time na magkakaroon ka na ng duplicate. Kapag na-duplicate ka na, my friend, eto tandaan mo dito na magsisimula ang tinatawag na big network mo. Bakit? Kasi nakuha mo na yung ginagawa ni upline mo Nakuha mo na lahat yung start, katulad nila Coach Fernando, Coach First, lahat ng mga uplines, and yung upline mo, yung coach mo, nakokopya mo siya. So, ibig sabihin, magkakaroon ka ng big network. Whether you like it or not, it's going to happen to you. And then, pag meron ka ng big network, eto na kasunod. Ayan, meron ka ng big income. Yang big income na yan, ang magagamit mo para makuha mo ang big dreams mo. Okay. So, start from you. Nagkaroon ka lang good learning and listening attitude. Then, habang nagle-learn ka, doon ka na magkakaroon ng tinatawag na teachable skills. And you can teach other people. And then, you can lead na. And then kapag nagli-lead ka na, maduduplicate ka na. And then you have a network, and then a big income, and then you can have, or you can achieve, or you can get the big dreams that you are looking for. Alright? So, ganun pala. Ganun pala yung pathway. Ang problema, bakit hindi nakukuha ang pangarap dito sa mga ganitong klase ng business? Number one po is wala po kasi talagang tinatawag na big income. Wala yun nung simula para makuha mo yung pangarap mo, kailangan may big income ka talaga. Bakit walang big income? Kasi walang big network. Bakit? Kasi hindi ka na-duplicate. Bakit hindi ka na-duplicate? Kasi hindi ka nagli-lead Pag hindi ka nag-lead dito, ibig sabihin, wala talagang mangyayari. And
hindi nakakapag-lead kasi hindi natuto o kaya hindi nakakapag-teach. And kapag hindi ka natuto, mahihirapan ka talaga mag-teach. And bakit hindi ka nag-learn at hindi ka nakapag-teach? Kasi wala kang good learning and listening attitude. And it's always, tandaan mo to, start from you. Kaya hindi mo makukuha yung pangarap minsan kasi ikaw mismo, pasaway ka, my friend. Abangers ka, my friend. Ganun lang yung sinasabi natin dito, but this is serious business. I'm telling you, you have to do this process. Okay? So, tapos na po tayo. Joke lang. Hindi pa tayo tapos. Okay? So, let me tell you exactly how to do or how to start a business right. Paano ba natin gagawin to ng tama? Paano ba natin to gagawin talaga ng upline? Kasi, sorry about that, nawala yung video ko. Yan. So, upline, paano ba gawin yung business ng tama? Paano ba natin to, paano mo ba kami tutulungan? Kasi marami sa atin tanong ng tanong, syempre, kailangan sumunod ka. And one of the thing na kailangan mong gawin, ayan, may Zoom kayo nakikita. You have to make sure na nag-a-attend kayo ng Zoom meeting. Okay? Isa yan sa pinaka-key success dito. Dati kami, sa lahat po ng mga uplines dito, and I'm sure, even yung mga dati na nag-network, kailangan talaga sa opisina ka, isa ko mo mga downline mo para mag-attend, diba? Mga ganun. So, ganito ang gagawin mo, my friend. Prepare mo yung requirements na kailangan mo. Ano ba ang mga requirements na kailangan mo just in case na gagawin mo ng organizer? Kailangan mo ng organizer. Kasi yung iba sa atin, bahala lang, diba? Yung parang, wala lang. Basta na, naka-cellphone lang naman ako, okay na. Paano maglobat ng cellphone mo? Requirement po yan. Laptop, or tablet, or mobile. Kailangan yan. Then dapat, alam mo yung Team Zoom link every now and then. Hindi po pwedeng yun na nga lang yung, kaya nga nakalagay na kagad sa Zoom. Kasi, wala kang ibang gagawin kundi magpasok ng tao dito sa Zoom. Alright? And then yung importanteng bagay na dapat meron ka at alam mo, yung Live Good affiliate link mo, my friend. Pag hindi mo alam yan, bigay mo sa akin, ha? Okay? Kailangan yan. And of course, you need to have a good internet connection. You are on the business of online. Kailangan po lahat dyan meron ka. Okay, mamili ka lang dyan sa laptop, sa tablet, or sa mobile kung ano yung ginagamit mo. Hindi mo kailangan maging maluho. Okay, but organizer is a must. Kahit na techie na ngayon, more on technology na ginagamit, kailangan pa rin ng organizer. Kung may ballpen ka, mas maigi, huwag kang manghihiram sa iba, ha? So, yun lang naman. Then, you can attend the Zoom. Kasi especially itong ganitong training, I don't know sa inyo guys, kung sino nagtitake download. Kasi importante to. Importante na malaman mo kasi part ng duplication is teaching, tama? Part ng teaching is yung mag-lead ka eh. So simula pa lang, sinabi ko na kaagad kung anong gagawin dito. So kailangan talaga, ikaw mismo, mag-take download ka. Okay. So ganito po. Let's talk about paano ka makaka-create ng prospect list mo. Kasi this business will never ever grow without the prospects. Tama po ba? Kasi ang iba sa atin, ang naasahan, prospect din ang upline. Aba, my friend, kung aasahan mo yan, bago ka kumita ng $25, abutin ka pa ng 100 spillover. Mga bangers dyan, alam mo nang ibig sabihin na. Yung mga tamaters dyan, lalaman ako pinapatamaan. Pero baka mamaya, ganun ka lang, prospect ng upline mo yan eh. Diba? Dapat meron ka rin sarili mo. Business mo to eh, sarili mo tindahan to. Okay, dapat meron kang sariling kliyente, meron ka mga prospect, may tinatarget ka, may pangarap ka. Perfect. So, ano-ano ba? How to make an effective prospect list? Meron po mga tinatawag na letter A, elite group, result, letter B, may mga parang result group to, yung letter C, yung mga negatives. Okay, so, categorize natin. Para sa mga gustong magkaroon ng prospects, ito po lahat ng mga klase ng tao na kailangan mong ma-meet dito. First, sa letter A, sa elite group na kinatawag natin, dito yung may mga kakayanang mabuhay, pero syempre, panahon ngayon, kailangan pa rin ng extra pagkakakitaan. Sila yung mga, sila yung susunod na papakitaan natin ng opportunity since magpa-practice muna tayo sa mga group C. Yan. Ano ba yung group C at saka group B? Ang group B po, ito po yung family, friends, office mates, saka yung etc. Ito yung mga, parang, mga nag-negative agad sa'yo. Wala ka pang sinasabi, ayaw na kagad maniwala sa'yo. Yung mga gano'n. So, sulat mo lang din siya.
Alright, and meron din naman tayong sa letter C. Ito naman yung mga tambay lang, mga etc. Yung mga taong negative sa buhay, yung mga walang belief sa networking, yan. So, lahat dyan, actually, may tinatawag na practice stage and yung pagiging expert stage hanggang sa maging ano ka na, maging expert ka na talaga, maging professional ka na sa network marketing. This is a career, my friend. So marami kang may encounter dito ng negative na tao. So mas maigi na sa simula pa lang, puro negative na ang nakakausap mo dito. Bakit? Kasi that is the practice sa mga mas mabibigat na mga words na matatanggap mo from different person outside the world. Kasi people's business po ito. So, imposible na wala kang mai-encounter na negative kasi dati ikaw negative din naman. Tama ba? Okay. So, my friend, you have to create at least 10 to 20 names or more daily. Kung dati, pinag-uusapan natin 200, 100, hindi na. Hindi pa kailangan yun. Simplehan lang natin. 10 to 20 names daily or more, mas maigi. Kasi, will ano yan eh, yung parang one step at a time. Ganun lang muna. Pero dapat regular mong ginagawa yan. Alright? So, paano? Kailangan meron kang K-list. Alam nyo ba yung K-list kung tawagin? This is very basic, pero sasabihin ko sa inyo mabilis kung ano yung mga K-list na yan, ha? Ito yung mga include everyone in their negative, put them, just put them on your list. Sino yung K-list na to? Ito yung kaibigan, kamag-anak, kakilala, kaaway, kakosa, kalaguyo. Hindi ko alam eh. Basta lahat ng K. Ayan. Kamarites, mga ganon. Lahat yan, K-list yan. So lahat yan, lista mo. Okay? And then, if they said they never be involved in network marketing, put them on your list, my friend. Isulat mo lang. Alam mo bakit importante isusulat yan doon sa organizer na sinasabi natin kanina? Kasi doon sa organizer na yon, pag halimbawa, sinulat ko, kunwari, si Juan. Doon ko maalala na si Juan pala is kakosa ni Pedro. So doon ka magkakaroon ng ng parang realization na oy pala, okay. So kaya pala kailangan nilista mo yung mga negative na yan kasi meron kang common friends diyan na mare-recall, mare-remember mo sila. Bakit common friends? Eh mga negative na yan. Eh negative ka naman dati. 'Di ba? So okay lang. Wala namang problema. 'Di ba? So yun. Kaya kailangan ilista talaga. Okay? So, hindi mo lang kailangan ilista yung mga maingay. Ang ilista mo lang yung lahat ng tao na gusto mong ilista dyan. Alright. So, bakit kailangan ng dream board? Ayan. Bakit kailangan pa yan? Ito? Yes. Ito, hindi alam ng marami. So, bakit kailangan pang magawa ng ganito? Kasi, ito yung magiging pundasyon mo. Ito yung magiging panghahawakan mo along the way. Kasi the more na nakikita mo yan, my friend, mare-remind ka and yung mga reason behind kung bakit ka sumali dito, it will be reminded to you na, uy, kailangan ko pala talagang anuhin to, kailangan ko pala talagang gawin to, ito pala yung pangarap ko. Kasi minsan, kapag na-relax ka na, kunwari, nagkaroon ka na ng medyo, sabihin na natin na medyo maluwag-luwag na sitwasyon, makakalimutan mo na kailangan mong umataw, makakalimutan mo na itong mga pangarap na to, na dapat meron ka. And even yours truly, ako po, hindi ko alam kung nakikita nyo yung camera ko, I have here, anywhere in my places, I have this kind of dream board. Ito po, I don't know kung nakikita nyo ako. But this dream board that I have, I keep on printing it every now and then. It's the same lang. The same lang. Palaging ganun. Bakit kailangan yan? Kasi importante po talaga yan. Ang akala ng iba, wala lang yan. Pero alam mo yung pinagtagpi-tagping papel na mga pangarap mo na nandiyan, na lagi mo nakikita, it will always remind you kasi ikaw yung tipo ng tao na makakalimutin, 'di ba? Yung pangarap na nga lang nakalimutan pa, 'di ba? Kaya minsan ano mo siya, ilagay mo siya sa iyong wall, sa ceiling mo. Bahala ka kung saan mo gusto, basta lagi mo nakikita siya. Sa salamin minsan nilalagay ko 'yan. Para at least pati yung itsura mo, lagay mo doon sa salamin. Yun yung mo, tingnan mo maigi kung sino ba yung nandoon sa salamin, ha? Baka mamaya ibang tao yan. Diba? So, basta lagi mo tinitingnan yung pangarap na yan. And it should be smart. Pag sinabing smart po, alam po to ng karamihan, specific yan dapat alam mo talaga kung anong gusto mo. Yung gusto mo hindi yung gusto ng asawa mo Tapos, measurable siya, dapat, na-measure mo siya kung kailan mo kukuha.
Hindi yung pwedeng, teka muna, basta, magda-diamond ako bukas. Well, hindi ganun, my friend, Hindi ganun. Dapat measurable siya. And attainable siya. O, attainable naman ang crown diamond. So, okay. That's good. Crown diamond and diamond is all attainable. So, dapat, yan yung mga tinatarget natin. And then, realistic siya kung kailan mo siya gustong makuha kasi may time-bounded dapat talaga yung pinapangarap natin. Dapat may time ka kung kailan mo siya gustong makuha. Kunwari, gusto mo magkaroon ng oras ka sa family mo, especially sa mga kaibigan, kamag-anak at mga kakilala natin dito at mga ka-OFW natin dito, my friend, hindi ka bumabata dahil lalo na Middle East, hindi ka magkakaroon ng pension plan at ikaw ay uuwi at hindi ka rin magiging part ng tinatawag na citizenship dyan. Okay? Uuwi ka. At dapat hindi ka uuwing luhaan. Sa Canada, sa Australia, sa New Zealand, sa America, they can become part of parang citizenship doon. Pero, you still need a sustainable income. Hindi ka po pwedeng aasa lang din sa gobyerno. Okay? So, here is the thing that you need to do. Okay? Kailangan, ito ay panghawakan mo itong mga pangarap na ito. Okay? So, how to become successful in live good business? You need to become the right person. Ayan. So, paano pag sinabing you need to become the right person, ibig sabihin hindi ka left person. Nasa right ka. Di ba? So yun, how to become the right person. Ganito po siya. Okay, paano ba maging tamang tao? Ang ibig sabihin niyan, tamang tao ka ba sa negosyo na to? Kasi bibigay sa ni Lord pag tamang tao ka na. Alright? So, kailangan meron kang right mindset. Tama dapat ang mindset mo dito. And, right attitude. Itong dalawang ito ang pag-uusapan natin na mas matagal. I don't think kung paabot pa ako doon sa right skills kasi hahaba tayo sa right system. So, yung dalawa lang ang i-discuss ko sa inyo. Siguro, in the future, I will discuss yung skills and right system. Kasi I don't want to take much of the time kasi I want to give you a brief but very informative information right now on the two topics that I would like to share it to you right away. Okay? So, hindi tayo magpapahaba hanggang doon sa skills sa kaabutin tayo ng isang oras dyan. Alright? Mas mahaba yun. So, dito muna tayo dun sa dalawa. Right mindset muna. Okay? Pag sinabing right mindset, hindi po sa left mindset. Okay? Okay. So, yun siya. Okay, hindi po siya. Ito po yung tamang mindset na kailangan meron ka. Ano ba yan? You need to think like a business person. Kapag sumali ka dito, hindi ka pwedeng mag-iisip na ikaw ay putyo-putyo lang. Hindi pwedeng gano'n. Hindi ka pwedeng parang sumali ka dito nang iniisip mo sa sarili mo is forever affiliate ka. Forever bronze ka. Hindi ganun. Ang business person is may iniisip na growth yan palagi. Alright. So, paano ka ba mag-iisip na totoong negosyante ka na? Ito yung mindset na kailangan mong gawin. Palitan mo yung mindset na meron ka. Empleyado ka, manggagawa ka, o kung ano man yung trabaho mo, or yung karamihan sa atin, marami tayong mga kaibigan na kakilala na nasa sa domestic helper, hindi mo kailangan isipin yun yung trabaho. Kailangan mo isipin, negosyante ka. Okay? So, palitan mo yung mindset mo para matapos mo lang. Okay? There's a 6 key to a proper mindset. And this 6 should be maging tatak ito sa isipan at sa puso mo. Okay? Unang-una, remove your negative beliefs. Tanggalin mo ang mga self-negative talk na meron ka. Yung lagi mong sinasabi, hindi ko kaya yan. Sila lang ang magagaling dyan. Yung mga ganoon. Okay? Tanggalin mo yan sa isipan mo. Okay? Wala kang ibang isipin dito kundi yung success na gusto mo. Okay? So, lahat ng mga negatibo, wala ka ng space dyan. Para maiwasan mo yan, my friend. Ito lang gagawin mo. Sana manood na mga kung ano-anong negative dyan sa mga Facebook na yan. Huwag ka na muna manood ng mga kung ano-ano mga chismis dito, chismis doon, my friend. Okay? So, doon ka lang sa mga bagay na magpapaunlad sa'yo. Doon ka muna tumutok. Pagka ikaw ay mayaman na, saka ka na bumalik dyan sa kamaritisan mo na yan, ha? Pagka mayaman ka na. Pero sa ngayon, iwasan mo na muna yan. Alright? So, read your daily goal out loud every day. Kunwari, ano ba ang talagang goal mo? I am a crown diamond. So, lagi mo siyang basahin. 5 times every day, o kaya sabihin mo na lang talaga. Kung ngayon, kung kaya mo itong gawin, I am a crown diamond 5 times, you can do it. You can say it. I am a crown diamond, I am a crown diamond, I am a crown diamond, I am a crown diamond. Kailangan mo siya declare. Bakit? There's a power on declaration po.
And every time that you keep on telling it to yourself na magka-crown diamond ka, whether you like it or not, magka-crown diamond ka, my friend. Okay? So, kailangan pala to. So, dapat hindi mo lang tinitingnan, binabasa. Kasi ang kanta, hindi mo yan makakabisado kapag hindi mo kinanta. Kung titingnan mo lang, papakinggan mo lang siya. So, ganun din pala dito. Okay? Kailangan, naiintindihan mo kung ano yung gusto mo. Kailangan lumabas siya sa isipan, sa puso mo, sa bibig mo, mas-shout out mo siya. Alright? And then, anticipate mo yung mga challenge. There's no smooth mountain, my friend. Kapag umakyat ka sa smooth mountain, madudulas ka. Tama? So alam mo na mayroong magne-negative sa'yo. Alam mo na mayroong mga tao na hindi talaga sasali sa'yo. Alam mo na may magdadaanan ka. Alam mo may titigil na mga downline ng mga tao dun. Mga tamaters, abangers, mga ganon. So kailangan, alam mo sa sarili mo yun. The problem is, karamihan sa atin, uy, dapat pagsali ko dyan, yayaman ako, may spillover agad ako. Diba? Gusto smooth. Gusto walang challenges. My friend, may time na after 6 months, wala ka pang spillover. May time, 7 months, 8 months, wala ka pang spillover. Paano yan? Kasi 2,000 kayong nilalagyan ng spillover. 2,000 yung tamaders, isa lang ang gumagalaw. Diba? So, anticipate mo na yung challenge. Ngayon, kapag hindi mo na-anticipate yan, mahihirapan kang maka-cope up na baka tumigil ka, baka mag-quit ka. Bakit? Kasi nga, ang akala mo, ganun lang, easy breezy lang yan. Mag-subscribe lang ako, ganun, mayroon na akong pera, yayaman na ako, my friend. Ano yun? Diba? Di sana, ganun na lang lahat ng tao, mag-subscribe na lang ganun. Walang problema doon, pero kailangan mo talagang mag-anticipate na meron kang dadaanan dito. Meron pong personal na pinagdadaanan. I'm sorry to say, but sometimes meron pong mga, I'm very sad that I'm hearing this one all the time. Meron pong wala sa mahal mo sa buhay. Meron pong tao na minsan magpapabigat sa'yo, asawa mo, minsan wala ka namang asawa, nagpapanggap ka lang, di ba? And at point, yung tipong yung challenge na hindi mo na-expect, may dumadating talaga. So dapat, alam mo kaagad sa sarili mo na meron kang gagawin dadanan at it will not even touch the business na magkukwit ka. Yung idea na this business will stop pagka dumaan ako sa ganitong pagsubok. Okay? So dapat na-anticipate mo lahat ng mga challenges na meron ka. You know what? The virus, yung virus po na nagkaroon before. You know what? Kaya po nagkaroon ng antivirus. Ang antivirus po is virus din. And actually, kaya po yung natuturok sa atin is to anticipate the virus that will attack you later on. At kapag meron ka ng antivirus, ibig sabihin, nalaman mo na may papasok sa yung virus, so minsan, hindi ka natatamaan talaga. And that's what you call anticipation. Anticipation of challenge or anticipation of virus. So, marami pong viruses dyan sa labas. And that is the challenge. Ano ba ang viruses dyan sa labas? Yung kapitbahay mo, yung ini-invite mo, yung kaibigan mo kuno. Bilisan ko lang to, mabilis lang to sa inyo. Okay? So, ano ba ang ABCDEF process? Ayan, first is the attitude. Ito yung kailangan mo baguhin na attitude. Alright? Attitude po, pag binilang mo yan, from letter A hanggang letter E, A1 to E20, lahat po yan is total 100%. Pag yan tinotal mo, that's why attitude is very important po dito. Adjust mo yung attitude mo, my friend, kung minsan pasaway ka, check mo din. Baka mamaya, ikaw naman pala ang pasaway, puro panilinis ka sa ibang tao. Minsan, i-check mo din, mag-self-check ka din. Okay? So, minsan, yan po yung problema sa maraming mga tao dito. Unang-una, gusto agad yung mga lumaman ng walang gagawin, yung attitude ng mga ayaw naghihirap. So, please lang, nasa sinisisi sa ibang tao, pero hindi sinisisi sa sarili, madami mali. Alright? So, attitude is really everything. Alright? Knowledge. Ano ba ang dapat na meron? You know what? If you know, you will have your edge. Because you will learn, and while you're learning, you will learn. Alright? So, dapat sa knowledge, importante na mapalalim mo na. And start from your attitude. Okay? So, attitude is yung tinasabi natin kanina ng good learning and listening attitude ko. Is actually ano po na noon, nalulobat na ako. Okay? Dapat meron ka tinatawag ng willing to learn. Ayan? So, guys, pag willing to learn ka, is lagi kang
ikaw ay nasabihan ng upline mo, dapat mag 1 year ka na. Ayoko nga. Gusto ko lang doon sa yung gusto ko. Diba? Minsan, ang titigas ng ulo. Diba? So, dapat willing to follow up. Gusto mo maging successful dito, change mo yung attitude mo. And then, if you do have a good learning and listening attitude, nothing is impossible. You don't have to be great to get started, but you have to get started. So start mo ka agad, simulan mo ka agad to, and show some good learning and listening attitude to your upline and to all coaches na pinapakita mo. Alright? Okay po ba yan? And then, ayan, believe po ito. Believe in God. Believe po, ito yung mga paniniwala mo. Naniniwala ka ba kay God? Sa produkto ni Live Good, sa company ni Live Good, sa mga may-ari, sa upline mo, and sa business partners ng mga downline mo, and of course, sa brother, sister line, mga ganyan, dapat naniniwala ka. So, create a family. This is one group, one umbrella lang po. And most importantly, na kailangan mo paniwalaan is yung sarili mo. Naniniwala ka ba sa sarili mo? Baka naman hindi. Puro kang paniwala sa ibang tao, pero sarili mo hindi pinapaniwalaan, di ba? So, paniwalaan mo yung sarili mo kasi kailangan yan. Okay? And inuna lang natin talaga na paniwalaan mo kasi si God. Kasi si God po ang source ng lahat. Ang Live Good po ang resource. Alright? So, kailangan lahat po yan, paniwalaan mo, and even yourself, you have to make a big change sa paniniwala mo dito kay Live Good po. Kasi dapat sa sarili mo, alam mo kaagad na makukuha mo yung gusto mo dito. Okay? Hindi po yung baka nga, sige na, yung baka alam mo yung nagpapachamba lang. Alam mo yung gano'n? Diba? Hindi po sa ulam lang may pacham. Dito rin po sa mga business na nagtatry, may mga pacham din po dito. Gusto mong pachamba-chamba. Hindi po gano'n. Okay? You have to believe in yourself na magiging successful. Alright? Letter C. Ito na, medyo patapos na tayo. Commitment. Ayan. Ito po medyo malalim po. Alright? So, marami po sa inyo, pag sinabi na upline, dapat maging gold ka. Dapat maging silver ka. I'll try. O dapat maging platinum ka. I'll try. O dapat mag-diamond ka. I'll try. Diba? Commitment, taas, diba? Ganun daw. I'll try. My friend, kung gusto mo lang success dito, hindi mo rin pwede sabihin, upline, ito ba, diba? I'll try my best. Diba? Kinakasan pa. Nilagyan pa ng best. But I think my best wasn't good enough. Diba? Tapos mamaya kumit pa ng just once. Diba? Hindi ganun. Upline, pag kasi nabiyan ka, na magda-diamond ka, ito ang kailangan mo sabihin, I do whatever it takes. I have to do whatever it takes. Mag-diamond ako, mag-diamond ako. Dapat ko na makapit. That is the point. Okay? Hindi po yun. I'll try my best. Diba? May ganun. So always double your commitment to the people who are committed to you and to the company, my friend. Kailangan maniwala ka dito sa company na to na kaya ka payaman. Okay? At alam mo na, ilalabas mo talaga ang best mo dyan kapag ka ikaw ay naniniwala at committed na person ka. Dalawa po ang sabihin ng committed, ha? Hindi po yung pag may sinabi is committed. Committed ang utak. Tagalog yun eh. No? Committed ang utak. May sinasabi lang, committed ang utak. Hindi po ganun. Okay, dapat committed ka doon sa mga tao na commit sa'yo, and then committed ka doon sa company na kasi alam mo na kaya kang bigyan nito ng buhay na napakaganda. Alright? So you can get everything you want in life if you just help enough other people to get what they want in life. Alright? So kailangan tulong ka. Yung commitment dito, walang tinatawag na limitasyon. You have to make, parang tinatawag natin na servant leadership. Yung ginagawa po natin, the only thing and the only person, it's not a person who did that, is actually our Lord God. He is a servant leader. Servant leadership is one of the best key o kailangan nating gayahin yun kasi siya yung nagsuserve sa mga disciples niya. And ganoon din dito. As an upline, sometimes napapagod din mga coaches natin, uplines natin, pero they're really committed. They want to help. They really want to do whatever it takes. And you have to be thankful and grateful. And this is also my commitment to you guys. As I mentioned before I talk here, that is my commitment. I will provide my talent to give the best of everything para makapag
siya. Alright? So, remember this. LiveGood is a subscription-based business. Only the committed business person subscribe yearly or 2 years subscription. Bakit? Kasi yung iba, monthly-monthly lang. Diba? Monthly lang ako, my friend. Ganun siya. Bakit? Eh, kasi yun ang commitment ko. Pagka nakalimutan, patay. Kanina, ang dami nag-ano. Ay, monthly lang kasi ko eh. O, tapos yun pa yung maraming, yun pa yung maraming maraming ingay. Ay, hindi naman ako kumikita. Monthly ako ng monthly dyan. Diba? So, ano commitment nun? This will change your life. Tapos, gusto mo monthly lang. Pagka, sabi pa ng isang download ko, saka na lang ako mag-yearly kapag kami spillover na. O, diba? Ang taas ng commitment. Sigurista. Diba? Eh, ikaw nga, di ka nga sigurado sa buhay mo, sa sarili mo. Tapos gusto mo sigurado yung... Ayaw ka na sabihin. Diba? But, to tell you guys, only a committed business person subscribe yearly or 2 years subscription. Good news, nilagyan ng 2-year subscription tayo. And the company is very supportive to do whatever it takes also to help us and assist us. But to tell you, kung sabihin mo sa sarili mo, di ko kasi kaya, my friend, imposible hindi mo kaya. Nakasali ka nga doon sa multiple accounts na company, 7 heads ka pa, 15,000 ng isa, tapos wala ka namang kinita. Ito, 1 year dito, $100 na. 5,900 pesos na. Tapos sabi ko, ano? Diba? Gaano ka seryoso? You have to find a way. Okay? So, kung kailangan, mag-direct ka para makapag 1 year ka, okay? Or, kung may 4 na direct na 2 years mo na, para kung ano man mangyari, mag-direct ka ng kunwari, may jowa ka. Kunwari, may pinagdadaanan ka. Pero wala ka naman jowa, pero sabi mo, pinagdadaanan ka, di ba? Yung mga ganun kasing imo-imo, yung mga ganun, dami-dami problema sa buhay, pati problema ng mga kapitbahay, pinag-uusapan, pati siya damay. Diba? Tapos ayaw na mag-subscribe kasi daw. And now, we're just talking about that, but very serious po. Mag-yearly ka na, or 2 years. That is very serious po. Na-advice na nagagaling ko sa akin. So, 2 years na ba? And since this is the campaign that I'm doing right now, I think 60% of my people right now, may downline po, naka 1 year po sila or 2 years po. Kasi yun na talaga eh, seryoso, yung mga seryoso, mag 1 year, mag 2 years, yung hindi seryoso, hindi magpapatlik ka, o kaya minsan mahulog ka. Ano ba ito, minsan kasi, nakalimutan pa, may pagdadaan, magpapasko, daming handaan, hindi mo alam kung ano mangyayari eh. So, i-secure mo ang potential na pwedeng magbigay sa iyo ng milyon later on, secure mo na. Ito na yung magpapabago ng buhay. Diba? Secure mo na siya. Okay? So, let's talk about the last one, the deepest why. And I want you to listen. I will have a short clip. And I want you to take it, yari nyo to, sa puso nyo to. Kasi karamihan sa atin, medyo malalim kasi to, papakita. Because why na kasi tayo? Ano reason bakit gusto mo isa? And sometimes, karamihan sa atin, sinungaling ka, ayaw mo umamin na nahihirapan ka, ayaw mo tanggapin na hindi ka okay. You have to be true to yourself. And the deepest why is very important to do this business para magmalalim ka. Alright? Para sumagad ka, tumodo ka. And part of that is your family. Okay? So I want you to watch this and give like 4 or 5 minutes para maintindihan ka kung ano yung sinasabi. Alright? That's your deepest why. Okay? Bakit mo ginagawa yung business na ito? And you know exactly why. Do not stop because tinatamad ka, kasi nahihirapan ka. You have the family na nangasa sa'yo. You have to do it whatever it takes. Okay? So, if you're thinking about quitting, isipin mo kung bakit ka nagsimula. Okay? Okay naman kayo dyan. Woo! Grabe, pati ako, madamay. Pinipun ako dun. Yung excitement level, balik pa. Alam ko, medyo attached ka. Eh, dapat buhayin mo to. That's the level. Okay? Tapos na ang bentahan mo, kausap mo kapag ka ikaw excited ka.
everything will become more easier to do. Lastly, before I end, be alive, alert, and awake, and enthusiastic every now and then. Okay? Mag-focus ka. You cannot serve two masters. Okay? Kapag nakuha mo yung gusto mo dito, masasabi mo, buti na lang dito ako kasama. Buti na lang, nag-unity ko. Okay? Yun lang po. Always remember this, that Live Good is an evolution of this generation's business. This is your jet plane to success. Tandaan, lahat kaya mong gawin para sa mahal mo sa buhay, basta samahan mo palagi, tamang kilos, at napakadaming pinsan. Anything worthwhile takes time, kaya the journey is everything, it's all worth it. Tandaan mo yan. Thank you very much.